Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Saan man po kayo naroroon ngayon, binabati ko kayo lahat ng mga new converts sa ating serye ng mga aral at turong nanggagaling sa kanyang hinirang na anak. Ako'y magpapatuloy at alam kong ito ay pagpapala sa inyong lahat na inyong tinatanggap mula sa akin, diretso, no? Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang 7 uri ng mapanganib na pag-ibig. The 7 dangerous love affairs. Pag-ibig ang pinakadakilang turo ng ating amang makapangyarihan sa kanyang mga anak na babae at lalaki. Anong sinabi ng unang Korinto 13:13? Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. May babala dito sa mga salita ng ating Ama. Ang maling pag-ibig ay maaring napaka-mapanganib. Sinasabi ng Jeremiah 17:9 sa Ingles, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?" Sinabi ng Jeremiah 17:9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Pag pinag-uusapan dito ang puso, yung pusong sinasabi dyan, yung pag-iisip mo actually yan eh. Hindi naman yung organ na puso. Ang puso dyan yung nagbibigay ng buhay sa iyo. It's pumping a lot of red liquid that gives life to your extremities, and actually it is the organ that pumps it, the heart. But when heart ang pinag-usapan, yung pag-iisip mo yun. So, dito nagmumula ang sinabi ni Jeremiah ng kasamaan. Kasi yan, pugaran o pugad ng serpent seed ang ating pag-iisip, ang ating puso. Pugad ng serpent seed yan. Diyan siya namumugad. Kaya pagka ikaw, Diyos ka sa sarili mo, ang sinusunod mo, ang sarili mong kalooban, marami nang paikot-ikot yan. Kung baga pa sa istorya, marami nang plot na pinupuntahan yung pag-iisip mo. Biglang-bigla, kukurbada yun. Pagka sinunod mo doon, liliko na naman sa kanan. Pag sinunod mo sa kanan, pupunta na naman sa kaliwa, dediretso. Ganon kamagdaraya ang ating mga puso kung ito'y hindi pa nahugasan. So, ang 7 uri ng mapanganib na pag-ibig nating pag-aaralan ngayon ay number 1. Ito, ang pag-ibig sa sarili. Ang taong mapagmahal sa sarili ay nagpapahalaga sa sariling buhay masigit kaysa pag-ibig para sa Ama. Mapanganib yun. Dapat ibigin mo nga sarili mo. No? Sabi niya, love your neighbor as yourself. Ang ibig sabihin, may pag-ibig ka rin sa sarili mo. Pero ang pag-ibig mo sa sarili mo, lumampas pa sa pag-ibig mo sa Ama. Mapanganib na pag-ibig yan, nakapagpapahamak yan. Kasi yan salungat sa sinabi ng Amang sinabi niya. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mateo 16:24-26, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin, ay makasusumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Kikita mo dyan mga kapatid na kung tayo ay sumusunod sa ating dakilang Ama, ang utos niya sa atin, itanggi natin ang ating sarili. Ay, ibig sabihin, deny yourself. Deny yourself. Take up your cross and follow me. Pasanin mo ang krus mo at sumunod ka sa akin. Ang sinabi niya riyan, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. Halimbawa, nasa old world ka, sumunod ka sa kanya sa new world. Siyempre, mawawala yung buhay mo sa old world. Kung ayaw mong mawala yun, mawawala sa iyo ang new world. Pagka nasa new world ka naman, sa bagong pananampalatayang nagsisi ka, gusto kang bumalik doon sa old world, mawawala naman sa iyo ang buhay sa new world.
Kaya hindi pwedeng pagsabayin ang dalawang sanlibutan ito. Isa-isa lang ang ating dapat lakaran. Huwag mamangka sa dalawang ilog. Iwanan mo ang isa, puntahan mo ang isa, o kaya iwanan mo ito at puntahan mo yon. Saan ka? Kung ikaw gustong maligtas, iwanan mo ang dating buhay mo. Kailangang mamatay yun upang makapasok ka sa isang bagong buhay ng pagmamahal mo ay ang pagsunod sa kalooban ng dakilang Ama. Nung sinabi niyang sumunod ka, pasanin mo ang krus mo, itanggi mo ang sarili mo, pagmamahal na yun sa Kanya. Hindi na pagmamahal sa sarili mo, na higit pa sa pagmamahal sa Kanya. Mahal mo ba siya? Iiwan mo ang lahat ng dahil sa Kanya. Ang pangalawang mapanganib na pag-ibig ay ang pag-ibig sa salapi o yung love of money. Ito'y nararapat lamang na gamitin sa pagtustos sa mga mahahalagang pangangailangan sa buhay at unang-una sa lahat sa panghahanap sa layunin ng Ama. Ang pera, mahalaga lang kung ito'y nagagamit sa kalooban ng dakilang Ama. Pero kung nabubuhay ka lang sa mundong ito, sarili mo lang ay natupag mo, nagtatrabaho ka nga para sa sarili mo lang, tulad ka ng mayaman, naging successful, naging businessman, nagkaroon ng malalaking bodega, napakarami ng mga bagay na naroroon na mahahalaga. Isang araw, tinignan niya mga bodega niya at sinabing, kaluluwa, kumain ka, magsaya ka, magpiesta ka, sapagkat napakarami ng mga bagay na naihanda ko para sa iyo. Sabi ng Ama, ikaw hangal, ikaw haling, ngayong gabing ito kukunin ang kaluluwa mo. At sino ang magmay-ari ng lahat ng mga tinipon mo? Ganito ang mangyayari sa mayayaman dito sa mundong ito, ngunit walang kayamanan sa langit. Unang-una, ang salapi nagpapayaman pisikal. Pero ang tunay na kayamanan, espiritual. Kaya sinabi niyang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin muna ninyo ang karya ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga ito ay idaragdag sa iyo. Pero kung hinahanap mo, pera lang, walang kinalaman ang Diyos sa mga pinaghanap mong pera, pang sarili mo lang, ganid ka sa pera, walang pakialaman Diyos dito, akin lang to. Ganid ka sa pera, matakaw ka sa pera. Anong sabi ng unang Timoteo 6:10 sa iyo? Sapagat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. For the love of money is the root of all evil, of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. So, love of money is not in itself evil. But the love of money, that means there is no other passion in your life but money, and you even would sacrifice your life for it without God in your life. It's okay as long as you have the money, then you know you have the love of money. Alam mo, pag-ibig ka sa pera, pagka pati Diyos, iiwanan mo na nang dahil sa pera. Pati Diyos, wala na sa iyo nang dahil sa pera. Delikado ka nun. Pagka ganun ka, ang sinabi ng banal na aklat, ang pananampalataya mo mawawala at tutuhugin mo ang sarili mo ng maraming sorrows o mga kalumbayan. Ngayon, ang mga leksyong ito na espiritual, napakahalaga na ating malaman, sapagkat ang mga bagay na ating ninanasa ay pang-pisikal lamang. Ngunit ang dapat unahin natin ay ang pang-espiritual. Ito, may lesson dito, mga kapatid, kung ano ang katakawan sa pera na maaaring pumasok kanino man, pati hindi lang anak ng Diyos. Pati yung mga apostol, pinasukan din ito. Tingnan niyo yung istorya sa Luke 22:1-6. Sinabi rito,
Malapit na ang pista ng mga tinapay na walang lebadura na tinatawag na Paskwa. Ito yung pagtatraidor ni Judas, ano? Ayun traidor sa Tagalog. Pagtataksil ni Judas. Tingnan nyo, Tagalog kayo, hindi nyo alam. Pagtataksil ni Judas. Malapit ng piyesta na tinapay na walang lebadura na tinatawag na Paskwa. At pinagsikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paano kanilang may papapatay siya sapagkat nangatatakot sila sa bayan. At pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12. At siya'y umalis at nakipag-usap sa mga pangulong saserdote, mga punong kawal kung paano may bibigay niya siya sa kanila. At sila'y nangagalak at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. At pumayag siya, tumanap ng ukol na panahon upang kanyang may bigay siya sa kanila nang hindi haharap, nang hindi kaharap ang karamihan. Itong pagtataksil ni Judas, pinasukan siya ni Satanas, pagkatapos lumakad siya, pinagkanulon niya si Jesus Christ. Nagtaksil siya, pinagkatulo niya. Kung paano niyong huhulihin, ganito yun, ganito yun, ganito yun. Oh. Sa katakawan ng pera. Ngayon, binigyan siya ng pera, kinuha niya, at pagkatapos pinagkanulo niya ang kanyang tagapagturo, ang kanyang tagapagligtas. Napakasama, no? Kaya dito, makikita ninyo, delikado kung may pag-ibig kayo sa pera. Ang pera kailangan natin. Lahat ng pera kailangan natin. Pero huwag kayong mag-attach sa pera. Wala tayong attachment sa pera. Gagamitin lang natin ang pera mahalaga lang kung ito'y may kaugnayan sa kalooban ng ating dakilang Ama. Pagka wala, iwanan ninyo. Walang kwenta yan. Mas tayong dapat mag-attach. Tayong kumapit sa kalooban lamang ng ating dakilang Ama. Tingnan ninyo, sinong modelo nyo? Ako. Lahat ng pagpapalang pera yata, binigay na ng Ama sa akin, pantustos sa kanyang gawain sa lupa. Pero ang attachment ko nananatiling para sa kanya lamang. Ginagamit ko lang ang perang yan para sa kanyang kalooban. Kung di ko magagamit yan sa kanyang kalooban, alisin ninyo, hindi ko kailangan yan. Wala na akong kailangan sa sarili ko, may damit na ako. May sapatos na ako, may pagkain na ako. May pang-travel na ako. Para sa kanyang gawain lahat yon. Maliban dyan, sobra pa dyan, hindi ko na kailangan. Kailangan gamitin yan sa kalooban lamang ng dakilang Ama. Ganon ang dapat nating maging ugali, maging espiritu bilang kanyang mga anak. Tingnan ninyo mga kapatid, si Sapphira at Ananias, no? Sa pag-ibig sa pera, kung anong nangyari sa kanila. Nagkunwari, pinagbilang lupa, pinagbilang bahay, ginaya nila yung ibang mga matatapat na lahat binigay sa paanan ng mga apostoles. Sila nagkunwaring binigay lahat pero kalahati lang pala. Sabi ni Pedro, yung pag-ibig sa salapi ang nagpahamak sa kanya. Bakit di ka nagsabi ng totoo? Sa iyo naman yan. Kung sinabi mo, di sa iyo naman yan. Kung ayaw mo ibigay ang buo, kalahati lang. Bakit di ka nagsabi? Nagsinungaling ka sa banal na espiritu. Kagad-agad natumba si Ananias. Darating naman si Sapphira. Sinabi niya, yung naglibing sa asawa mo, dumarating na rin siya rin maglilibing sa iyo. Natomba siya, namatay din. Dahil sa pag-ibig sa pera yon. Si Sapphira at Ananias ay napahamak. Ganon din ang pagkakasala ni Achan sa Joshua 7:1-26. Yung Acts 5:1-10, istorya yan ni Sapphira at Ananias. Ang Joshua 7:1-26 naman, ang pagkakasala ni Achan. Sinabi ni Moses, huwag kayong kumuha ng anuman sa mga bagay ng kaaway, ginto, pilak, damit. Ialay natin lahat yan para sa Ama. May pag-ibig sa salapi si Achan. Kinuha yung gold, kinuha yung silver, kinuha yung damit. Kaya nadiskubre siya sapagkat ang Israel hindi makapanalo. Sabi ng Diyos, may nagkasala sa inyo. Suriin mo, Joshua, kung sino. Nakita si Achan. Ikinamatay niya yon at ng lahat ng pamilya niya. Delikado yun. Pangalawang yun, pag-ibig sa salapi. Ang pangatlo ay ang pag-ibig sa papuri ng tao. Ang paggawa ng mabuting bagay upang makamtan ang mabuting reputasyon sa mata ng tao ay makamundo. Ngayon, kung gumagawa ka ng isang bagay
para lang purihin ka ng mga tao, papuri sa mga tao yun. Praise of men, the love of the praise of men. Gusto mo, pinupuri ka ng tao, parang addicted ka sa papuri ng tao, kaya pag may ginagawa kang bagay, o Guinness Book of World Records, hali kayo. O Newspaper Inquirer, hali kayo. Kunan ninyo ng camera itong lahat ng ginagawa ko. Papurihan ninyo ako. Wala. Breaking world records. Papuri ng tao. Ang dapat unahin natin ay ang papuri na nagmumula sa Diyos. Tingnan ninyo yung sanlibutan, yung sinasabi kong old world of the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun ang old world. Huwag kayong magkipagkaibigan sa old world na yon, sa sistemang yon. Sapagkat ang pagkikipagkaibigan sa old world na yan, na kung saan pupurihin ka, pakikipag-alitan sa Diyos yun. Tingnan niyo ako, I am in the world, but I am not of this world. Ako'y nasa mundo, ngunit hindi ako makamundo. Kaya nagpapatuloy ako sa kalooban ng ating dakilang Ama. Kaya tingnan niyo, ang old world na to, old world, galit sa akin, di ba? At any given time, usigin ako niyan. Kasi hindi ko kaibigan yan eh. Hindi ako makikipagkaibigan sa sistema ng sanlibutan yan. Pero yung tao na rin yan, mahal ko yan. Yan ang gusto kong iligtas. Pero yung sistema nila, hindi ako papasok doon. That is the old world. Don't love the old world. Sinabi niya sa Santiago 4:4, sinabi niya, do you know that friendship with the world is enmity with God? Whoever wants to be friend of the world makes himself an enemy of God. Sinabi niya, kayong mga mangangalunya, hindi ba gaya ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mangang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Tayo, nasa sa sanlibutan tayo, pero di tayo makasanlibutan. Kaya at any given time, yung sanlibutan na yan, usigin tayo. Pero nililigtas natin yung mga kaluluwa dyan, kaya nakikipag-ugnayan tayo sa kanila para sa kanilang kapakanan ng kanilang kaluluwa. Pero yung sistema ng sanlibutan, hindi natin minamahal yon. Mahal natin ang sistema ng Ama. Anong sistema ng Ama? Sundin ang kanyang kalooban. Anong sistema ng old world? Sundin ang sarili, serpent seed. Ang sarili mong kalooban, kagustuhan ang siyang sundin mo. Wala yon. Pag-ibig sa papuri ng tao, pag ikaw gano'n, pupurihin ka ng tao. Ako, pinupuri ba ako? Nilalait ako. Pine-persecute ako. Ganon din kayo. Pero kayong mabahala dahil mahal tayo ng ating amang makapangyarihan dahil sumusunod tayo sa kanyang dakilang kalooban. Pangapat, mga kapatid, ang pag-ibig sa kaaliwan. Nag-uugat ito sa maraming pamamaraan. Pangangalunya, pakikipagtalik ng hindi kasal, karumihan, kahalayan, paglalasing, kalayawan. Tingnan mo ang Galatians chapter 5:19-20. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwidayang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, pag-ibig sa kaaliwan, kasalanan, mga bunga ng laman, tulad ng pangangalunya, yung may mga asawa, nangangabit pa ng iba, yun ang mga hindi kasal, nakikipagtalik sa isa't isa, pakikiapid yun sa harap ng ating banal na Ama. Ano pa? Karumihan. Kaya yung karumihan, yung karumihan dito, hindi kinwali pa eh. Itong karumihan dito, ibig sabihin, maruming katawan, maruming bahay, basta karumihan. Bunga ng laman yan. Kalibugan. Kaya dito, wala yung nakikipagtinginan tulad ng sanlibutan, magkikita-kita lang, mata-mata lang, tapos okay na. Pagsamba ng Diyos-Diyosan, alam na natin na hindi yon. Kakalooban ng Ama. Pangkukulam. Merong pangkukulam dito? Alam niyo yung pangkukulam? Psychological yung pangkukulam eh. Hindi naman talaga manika yung gagamitin mo eh. Pangkukulam yung psychological,
You inflict damage on someone psychologically, pangkukulam yun. Mga pagtataniman, yung pagalitan, yung pagtatampuhan, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, pagkakabahabagi, mga hidwang pananampalataya. Hindi kalooban ng Ama yan. Yan ay bahagi ng pag-ibig sa kaaliwan. Tingnan mo ang unang hari, 11:1-6. Ang Haring Salomon nga ang sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Faraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Edomia, Sidonia at Heteya, sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makihalo sa kanila o sila man ay makihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabi si Solomon sa mga ito sa pagsinta, at siya nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, sa gaya ng puso ni David na kanyang ama, sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astarot, diyosa ng mga Sidonia, at kay Milcom na karumaldumal ng mga Amonita, at gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Tingnan mo dito, si Solomon, mahilig siya sa mga bagay na hindi kaaliw-aliw sa harap ng ating ama. Mahilig siya doon na magkaroon ng maraming kaaliwan sa kanyang napakaraming mga asawa. At ano ang nangyari? Hindi niya nakontrol. Siya ay tinuruang magsamba ng Diyos-Diyosan. Napakalaking kasalanan sa harap ng Diyos pag pinalitan mo siya. Siguro mapapatawad pa ng Diyos yung ginawa niyang ganon. Hindi naman sinabi nagkasala siya. Pinuri pa nga siya doon. Pero nung ang kanyang mga asawa ay iniligaw ang kanyang puso at nagsamba na siya ng Diyos-Diyosan ng mga Sidonia, doon nagalit ang Panginoong Diyos sa kanya. Sapagkat pag ginawa mo yon, pinalitan mo na ang Diyos ng ibang Diyos. Ikaw ay nabackslide ng tuluyan at yang spiritual adultery ang pinakamalaking kasalanan sa harap ng ating Panginoong Ama. Kaya nahulog siya sa ikaapat na mapanganib na pag-ibig sa kaaliwan, na kung saan siya ang hindi nakasunod sa kalooban ng Ama, at ang katapusan niya, sinabi rito, hindi maganda yung record niya. Gumawa sila ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Sa atin mga kapatid, ay hindi maaaring ganon, no? Kaya dito, ang espiritual ang naghahari, hindi ang laman. Hindi pwedeng maghari ang laman sa espiritu. Ang espiritual ang maghahari sa laman. May laman ako, may laman kayo, may laman tayong lahat. Sino ang hari ngayon dito? Ang espiritual na pagsusunod sa kalooban niya o ang ating laman? Ang ating espiritual. Kaya pwede ng pagsamahin ng laman at espiritu, basta ang espiritu ang siyang naghahari. Hindi ang laman ang naghahari. Kung ang laman ang naghahari, susunod ako sa kalooban ng laman. Hindi pwede yon. Ang laman ang susunod sa kalooban ko. Sa kalooban ng ating dakilang Ama. Ganyan ang mga kingdom citizens. Ang panglima ay ang pag-ibig sa kadiliman sa halip na kaliwanagan. Sila'y nasanay sa pagkakasala, tinanggihan ang katwiran na inaalok ng Ama sa kanila. Sinabi ng ating Amang makapangyarihan, John 3:19, ito ang katulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang tao mas gusto sa kasamaan kaysa sa kaliwanagan. Pero dito pumapasok ang kahatulan. So tayong mga anak ng Diyos, anuman ang ating ginagawa, ilaw
katotohanan, kalooban ng Ama ang ating sinusunod. At wala ng iba pa. Ang Efeso 4:18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Mga kapatid, mahalaga na mahalin natin kung ano ang kaliwanagan. Kung ano yung mga man of revelation, mga liwanag yan. Mahalin natin, pangawakan natin yan. Huwag nating bitiwan yan sapagkat ang katotohanan yan ang ating pagmamahal na sumunod sa kanyang kalooban. Palagi tayong may ilaw, liwanag na nag-guide sa atin. Huwag ninyong mahalin ang kadiliman. Tulad ng iba, bakit ako nilalait ng sanlibutan? Dahil ayaw nilang liwanag. Gusto nila ang madilim. Kaya yung mga anak ng Diyos, lumapit tayo sa maliwanag para makita ang ating gawa na nasa kaliwanagan. Efeso 4:18, pakatandaan ninyo yon. Ang panganim ay ang pag-ibig sa buhay. Hindi nangako ang Ama na sa kanyang tagasunod ng isang buhay na maginhawa. Salip tayo'y ipapako sa pamamagitan ng kamatayan sa lahat ng mga kahalayan at makasanlibutang ambisyon. Pag sumunod tayo sa ating Ama, ituon na lang natin sa ating puso na hindi lahat ng ating buhay magiging maginhawa. Merong panahon maghihirap tayo sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Pero huwag mong mahalin ang buhay mo na mas pa sa pagmamahal mo sa buhay na walang hanggan sa pagsusunod sa kalooban ng dakilang Ama. Tinabi dito sa Apokalipsis 12, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay kahit na sa kamatayan. Tingnan ninyo, sa pagsusunod natin, kailangang mag-alay tayo ng buhay natin. Mag-alay tayo. Huwag tayong matakot mag-sacrifice. Shadrach, Meshach, Abednego, panahon na tinawag sila at sila ay nag-alay ng kanilang buhay, dapat mag-alay. Nag-alay sila. Hindi nila minahal yung comfort zone nila. Daniel, ganun din. Nang tinawag siya dahil sa pagsusunod niya, dapat mag-alay siya ng kanyang buhay. Hindi niya kinompromise. Hindi siya pumasok doon sa makasanlibutang gawa na iwan ng Ama dahil ang comfort zone niya ay ayaw niyang iwan. Tingnan niyo, may mga kingdom citizens na ganyan Nang guminhawa ng buhay nila, umalis na sa paglilingkod. Nung mahirap pa sila, narito sila, hingi sila ng hingi sa Ama. Nang binigyan sila ng papapala, kaagad-agad, walang kaabog-abog, iniwan nilang Ama at pumunta na sa kanilang comfort zone. Dahil tinawag sila para mag-sacrifice. Tayo, pag tinawag tayo, mag-sacrifice, kayang iwan ang pag-aaral, kayang iwan ang pag-aasawa, kayang iwan kahit na ang ating sariling buhay para sa Kanya. Dakila sa Ama ang sino mang kingdom citizens na gagawa ng ganon. At ang pangpito, ang pinakamagandang pag-ibig na kuminsan ay mapanganib ay ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos na Amang makapangyarihan. Merong proseso ng paglilinis sa ating espiritu, sa kaisipan at mga puso upang sa gayon manatili tayong maging matibay sa kalooban ng Diyos. Atong sinabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mo at buong pag-isip mo at ng buong lakas mo. Walang kupas ang pag-ibig ng Ama at ang kanyang kahabagan sa atin. Ito ay walang kondisyong pag-ibig at walang mas higit na pagpapahayag ng pag-ibig na ito kaysa dito sa sinabi niya sa unang Juan 4:8-11. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin
at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mangag-ibigan din naman tayo. Ang pag-ibig na yan ng Diyos, kung minsan, idinadala tayo sa malalaking sacrifices upang patunayan natin na tayo nga ay mapagmahal sa Kanya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinako siya sa krus. Di ba mapanganib na pag-ibig yun? Pero pinako siya sa krus. At sinabi niyang, we love Him because He first loved us. Ngayon, tayo naman, ganon din ang ating dapat nasa puso. Handa tayong mag-alay ng ating buhay dahil siya, nag-alay siya ng buhay niya sa atin. Yan ang ibig sabihin ng, we love Him because He first loved us. Ay ibig sabihin, nag-alay siya ng walang kondisyon, ako ngayon mag-alay din ng walang kondisyon. Nag-alay siya ng kanyang buhay, ako mag-aalay din ako ng aking buhay. Yun ang ibig sabihin nun. So, nagpapasalamat tayo na sa lahat ng pag-ibig na ito, itong pinakapito na pag-ibig na kahit mapanganib, pero pag-ibig sa Diyos ang ating pinag-usapan dito, na pagkamahal na mahal mo ang Ama tulad ko, maring mawalan ka ng kamag-anak, maring mawalan ka ng kaibigan, maring mawalan ka ng girlfriend, maring mawalan ka ng boyfriend, maring mawalan ka ng buhay mo. Pero mas humihigit ang pag-ibig mo sa Kanya kahit mapanganib na pag-ibig yon, pero pag-ibig na nagliligtas sa ating kaluluwa. Purihin ng Ama sa lahat ng mga leksyon, leksyon na ating napag-aralan sa mga sandaling ito. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga banal na salita bilang mga mana ng ating kapayagan. Purihin ang Ama at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Amang makapangyarihan sa lahat. Amen. Ang mensaheng inyong napakinggan ay bahagi ng 15 panimulang mga leksyon para sa mga Kingdom Citizen. Antabayanan ang mga susunod pang mensahe ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy.